Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Amir for Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong... Muga ba yan? Wala kong mugay table ko. 22 to 28. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, Pisces, kung wala nga sa'yo, at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, kung energy mo to, it's good para kay Pisces. Resume. Okay. Lumabas talaga siya, oh. Pisces. Uy, be strong. You are strong than you think you are. And your strengths assure a happy outcome. Alam ko naman na lahat kayo malakas o hindi talaga yung strong personality. Pero kung napanghihinaan kayo, yan, wag lang kayong mapanghinaan May mga bagay siguro kayo na pinagdadaanan. Divine fashion, be honest with yourself. What is your heart true desire? Ito yun, ano ba yung ninanais mo sa buhay mo? Ilabas mo, ano ba yung talent mo? Ano ba yung gusto mo maging? Ano ba yung gusto mo, anong pangarap mo? Maging totoo ka lang sa sarili mo. In a good way, ha? In a good way. Siyempre, hindi yung, kasi bulkan yan hindi yung, porket sinabi mo, ginusto mo, tapos, badso naman, di ba? No, yun. You know? Okay. Meron tayong 14, 20, 23, 35, 31. Baka connected sa yung mga number na yan. Meron tayong Leo, Virgo, Cancer, and Gemini. Okay. May mag-o-open na opportunity sa'yo. Kaya pala lumabas yung si Fashion. Maging malakas ka lang. Kailangan mo kasi dito is a clear mind, no? Kailangan mo dito is a clear mind. Gawin mo yung gusto mong gawin in a good way. Huwag ka mapanghihinaan ng loob. Siyempre, kailangan palaging may layunin ka dapat, no? Yan, may mga magbubukas sa opportunity sa iyo, Kung halimbawa, opportunity of mag-abroad or ng bagong trabaho, ganun, nasa sa'yo yun. Kung ano ba, tanongin mo rin yung sarili mo kung ano talaga yung gusto mo sa buhay mo, diba? O gusto mo ba ng bagong bahay? Gusto mo ba ng bagong ganito? Ganyan. Yun. Strong lang. Kailangan mo ng lakas ng loob, no? Okay, may mga new opportunity na darating sa'yo. There's a success and victory. May mga happiness. May mga positive outcome din. Ako nakikita dito. Sa iba sa inyo is may mga bagay na magtatapos na, no? May pagtatapos. Siguro yung paghihirap, yung mga stress situation, yung mga depression, if ever, yung mga depletion, o kaya yung mga, kung may mga sakit kayo, di ba? Baka mga ganun situation. Or any kung relationship man yan, trabaho man yan, no? Sa iwas inyo. O kaya sa trabaho mare-regular ka na, kumbaga, mahahabaan ka, yung mga ganun sitwasyon. Pero may mga mag-open pa sa'yo na opportunity. No? Sa nakita ko dito. Marami sa inyo ang in a networking. Ibig sabihin maraming, na maharap kayo, kumbaga maraming tao, maaring public figure kayo, no? Networking public figure, YouTube, TikTok, Reels, o kaya politic artist, mga ganyan. O kaya ano ba to? Teacher, di ba? Maraming din tao yun. O kaya yung basta parang nandun kayo sa maraming tao.
O kaya mga factory, mga ganyan, matao rin doon. O kaya may mga pupuntahan ka na mataong lugar sa iba sa inyo. Yung ba kumbaga there's an audience din ako nakikita, hindi ko alam, baka may pupuntahan ka, di ba, ng mga panoorin, ganyan. O kaya may mga outdoor situation, or sa iba sa inyo is there's a group situation, no? Pero kung nasa isang malaking group ka ng larangan ng trabaho mo, may mga tao na hindi nagiging totoo sa'yo dito. No? May mga untrustworthy person, someone is wearing a mask, no? Sa nakikita ko dito, sana, siguro malakas naman yung intuition mo eh. Yan, may mga tao na nagpapanggap. Tao ng liling lang. Taong manliling lang. O liling langin ka. O nililing lang ka. No? Mag-ingat kayo when it comes din sa sarili nyo. Sana hindi kayo magkasakit. Mag-ingat din kayo sa... Kasi iba dito parang kakabahan, nervousin, mga ganyan. May mga tao na pipintasan ka. Sa iba sa inyo. Mag-ingat kayo, no? Baka mawalan kayo ng mga gamit. Kaya mawalan kayo ng gamit, mahulugan kayo ng gamit, o kaya manakawan kayo. Ingat pa rin kayo. May mga tao na hindi dapat pagkatiwalaan, lalo if you have an idea to pursue, diba? Tsaka huwag kang agad magtiwala. May tao kasi na kasuspe-suspecha. Mag-ingat pa rin kayo kasi ang nakikita ko dito, may mga kamalian kayo daw na magagawa. O madidesisyonan, something ganun. Pag-isipan nyo maigi bago nyo desisyonan. Energy ni Pisces. The Fool. Ano ibig sabihin? Okay, nandito ka sa sitwasyon mo. Yung energy mo kasi ngayon parang, alam mo yung nag-aalinlangan ka. No? Minsan masaya ka, minsan hindi. Minsan iniisip mo, gusto mo na ng panibagong situation, panibagong buhay, gusto mo na ng new beginning, gusto mo na ng ganito, gusto mo na ng ganyan. May mga bagay na maaring nagkakaroon ka ng limitasyon sa buhay mo o limit into your life sa nakikita ko dito. Siguro handun yung mga medyo nape-pressure ka, no? Maaring kung sa trabaho mo yan o sa mga pangarap mo o kaya sa love life mo yan, kung sa mga aspeto ng buhay o kaya sa pera din pwede, no? Yun, may mga pressure situation, may mga nagkakaroon ng mga medyo weak kasi yung energy na nakita ko sa iyo dito. Kumbaga, may mga bagay na gusto mo siguro i-end, may mga bagay na gusto mong umpisahan, simulan, pero napanghihinaan ka ng loob. Yun na nakikita ko sa yung energy. Kaya ang nangyayari sa iyo is na-unfulfillment yung gusto mo ma-fulfill or ma-achieve in life, no? Kaya, lakasan mo lang yung loob mo. Kaya nga sabi dito, you need to be strong, di ba? Ang sinasabi dito. Kumbaga, be honest nga, di ba? With yourself. What is your heart true desire? Kaya yun yung sinasabi sa'yo. No? Kumbaga, dito kasi sitwasyon mo na may mga frustration happen or you feeling empty, drained, parang hindi yung negativity, nagkakaroon ka ng pag-isolate sa sarili mo, ganyan. Parang, may mga bagay na hindi ka kontento, hindi ka na happy, may mga ganong sitwasyon, no? Kaya nakikita ko sa medyo napipressure ka ata. Basta tatandaan mo, you need to be strong lang, ha? Nasa sayo naman si Sun, no? Ibig sabihin, nasa sayo yung kung papasok ka in a new opportunity or new beginning in life. Makakamit mo talaga, totally. Si Sun, kailangan lang talaga is confident, self-vitality, syempre, kailangan sa'yo focus to your purpose in life. Anong parating kay Pisces? May travel kayo? Diba dito gusto na mag-travel? O gusto na mamahinga? Parating. Okay, parating sa'yo, andito ka sa sitwasyon mo na,
siguro iba sa inyo nasa rest time, 'di ba? Baka holiday niyo o kaya handun yung thinking of gusto ko magbakasyon, gusto ko muna umuwi ng Pilipinas, gusto ko muna pumunta ng ganito, pumunta ng ganyan. Parang nahadon ka sa sitwasyon mo, no? Ang parating sa'yo, sa nakikita ko is magkakaroon ka ng enlightenment dito. Kumbaga may mga bago ka nang gagawin sa buhay mo. Siguro handun yung sitwasyon na may iti-take it action ka or meron kang uumpisahan na isang project o kaya hindi man siya project, decision making. Itong nakikita ko sa iba sa inyo. May mga desisyonan ka. Siguro nga sabi ko baka gusto mo na mag-travel, magpahinga muna, magbakasyon muna, ganyan. Parang handito ka sa sitwasyon mo na you have an idea, may mga new idea ako na nakikita sa'yo. Siguro iba dito adventurous or kaya is may mga bagay na gusto mo nang umpisahan na you want na ng pakikipagsapalaran dun sa bagay na yun. Yun ang parating sa iyo. And then also, you need to be aware din sa nakikita ko dito kasi finished and finished ang sinasabi dito, no? Kung may mga bagay, may mga bigat ka pa na nararamdaman this time o yung mga dinadala-dala pa sa buhay mo na hindi magandang nangyari in the past, this is a time to let go. May mga bagay na need to let go, may mga bagay na kailangan mo nang ma-awake o may mga bagay na kailangan mo rin magkaroon ng self-evaluation sa sarili mo kung ano yung mga bagay na gusto mo na i-change, gusto mo na i-let go, ano yung gusto mong simulan. Try to reflect, no, yung mga bagay na, and syempre sinasabi rin dito na you need to learn from the past sa nakikita ko dito. Tsaka maging aware ka rin, maging aware ka rin sa mga pagdidesisyon mo sa buhay mo. Kasi baka mag-cause ito ng problem, burden, struggle sa'yo. Sa nakita ko, kumbaga wag ka lang take it easy to me. Wag lang ganun, ha? Kailangan rin pag-isipan mong maigi ang mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo, no? Kumbaga wag kang mapanatag sa lahat ng bagay o sa lahat ng desisyon o sa kapaligiran mo, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Sa pera mo din, syempre. Yan. Be responsible. Tingnan natin, ano dapat iwasan ni Pisces? Ano dapat iwasan ni Pisces yun? Anong ibig niyo sabihin? Dapat niyang iwasan. Uy. Ito na nga. Okay. Ang dapat mong iwasan. Okay, dapat mo iwasan, Pisces. Ang sinasabi dito, you need to be stable. Iwasan mo na hindi ka mag-focus sa stability mo, sa health mo, ganyan, sa nakikita ko dito. And then, iwasan mo rin na hindi ka maging aware o hindi mo alagaan yung sarili mo dito. No? Kumbaga kasi iba sa inyo is nagkakaroon ng chronic fatigue. Siguro sobrang stress, pagod, alam mo yung mga ganun. Parang pagod na pagod. Kung kailangan mo nang mag-rejuvenate, mag-relax, mag-recharge, magbigay ka ng time muna sa sarili mo, magbakasyon ka, gawin mo kasi worth it mo naman yun. Di ba? Yung una nakikita ko sa'yo dito. Kung may mga bagay na nagkakaroon ng hardship sa'yo, di ba? Mag-relax ka din. Relax your mind. Siyempre, iwasan mo din, yun nga sabi ko, hindi ingatan yung health issue mo, yung sarili mo, kapag pagod ka na, magpahinga ka. Siyempre, ingatan mo rin yung mata mo, no, sa nakikita ko dito. Iba dito, maaring malabo yung mata, nanglalabo yung mata, o kaya may problema sa mata, ganyan. Yung iba sa inyo, maaring nananakit yung ulo nyo, paa nyo. Kung may mga nararamdaman ka, talaga as in, huwag mo pabayaan yung sarili mo. Iwasan mo din na hindi ka mag-move on or not to keep fighting to move on, no? Kumbaga, iwasan mo rin na
magsinungaling sa sarili mo. Na you're happy, pero not. Na wala kang problema, pero meron. O kaya, kung ano yung mga pinagdadaanan mo. Iwasan mo din yung mga tao na gagamitin ka lang. Need mong mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo yung mga tao na bubuyuin ka. No, iwasan mong ma-burn out. Ganyan, ang nakikita ko dito. Siyempre, hindi naman siguro kayong lahat, no? Either ikaw or someone, no? Iwasan mong maging matigas ang ulo at hindi makinig sa iyong kapaligiran o sa kung sino man. O pwede mo rin iwasan yung mga taong matigas ang ulo. Ganun din, vice versa. Yun, ang nakikita ko sa'yo dito. Tsaka yung yung hindi magtipid sa money. Kumbaga yung bili ng bili, kasi baka iba sa inyo is may financial problem. Kamusta po ang love? Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, this week. Ano po to? Yung iba sa inyo may kayo? Travel kayo? 3 months? 3 weeks? 3 months? 4? 3 to 4. Ganyan. Weeks man yan o months man yan. Siguro August, September, mga ganyan. Or weeks, ganyan. O kaya 3 days, ganyan. Or 4 days sa iba. Nangyari na o mangyari pa lang sa iba. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, when it comes sa love, ang nakikita ko, naghihintay yung iba. Siguro iba single, ano? Sa iba siguro single kayo, sa iba may family na. Kasi nandito siya. No? Sa iba, syempre, andun pa rin sa naghihintay pa rin kayo sa tao na magbibigay ng pagmamahal. Kung bagay hinihintay nyo yung twin flame nyo. Kung hinihintay nyo yung twin flame nyo, darating siya. Sa nakikita ko dito, no? Nagiging patient ka naman sa paghihintay. Sa nakikita ko sa'yo dito. Pero, it's coming. Coming siya sa nakikita ko sa'yo dito. Pero, you need to be aware lang din kasi baka mapasok ka sa third-party relationship. Sinasabi naman dito na mas alagaan at pahalagahan mo muna yung sarili mo sa mga single dyan at huwag kang magmadali. Kailangan, when it comes to a love, is alam mo paano ka mag-forward or kumbaga, alamin mo muna kung single ba talaga siya or wala siyang family or ano. Pero nasa sa'yo kung gusto mo naman na meron namang di ba? Nasa inyo na yung decision nyo na yan. Pero you need to be aware. Sa mga, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, kasi nagkaroon, may separation, no? Kung kayo is nagkaroon ng separation, itong tao na to, medyo masama ugali niya. Kukonect to sa'yo. Sa iba may darating na new love, oh. Parang LDR kayo. Sa iba to LDR ba kayo? Parang nasa malayo yung ano. Kung may nagkaroon ng hiwalayan sa iba sa inyo, kaya ngayon sa nakita ko sa inyo, is yun nga, maybe you're waiting or someone's waiting sa nakikita ko dito. Kasi, medyo masama yung ugali niya kasi makasakim at makasarili kasi ito no? Kumbaga nandito siya sa thinking to connect sa'yo. Kasi ba't ko nasabi, ayan si Devil, oh. Yun ang nakikita ko dito. Bakit kaya may nag-iisip dito? May nag-iisip sa'yo ng masama. Sana wala kang kaaway. Hindi naman kayo lahat to. Kaya rin siguro sinabi nito kasi with the divine fashion, kasi bulka yan, di ba? Ibig sabihin may tao ang nagagalit sa'yo. You need to be strong din, Kasi why? May tao dito na may dark thought sa'yo. Ibig sabihin, gusto kanyang mawala, malos, mategok. Yan, as in, ang nakikita ko dito. Gusto kanyang madisgrasya, actually, nito. Ingat kayo, ha?
Hindi naman kayo lahat yan, pero mag-ingat kayo. Baka yung kakilala mo o kaya pero may taong galit sa'yo O hindi man siya galit, naiinggit siya. Sa mga magkarelasyon naman, sa nakikita ko dito, andun naman yung pagpapahalaga, no? Andun naman yung patient. Kaya lang dumadating yung time na nagkakaroon ka rin ng doubt sa kanya or siya is nagkakaroon ng doubt sa iyo. Yun na nakikita ko sa kanya. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta ang money ni Pisces this week? Money. Okay. Okay, when it comes sa money mo, sa nakikita ko naman, kahit papaano, kahit mabagal yung pasok niya, kahit na hindi gano'n over success, ang nakikita ko naman, magkakaroon naman siya ng konting development, no? Sa nakikita ko dito, may recovery naman ako nakikita dito. Kumbaga na dito ka naman sa sitwasyon mo na inaayos mo yung magpapatakbo ng iyong money sa nakita ko sa'yo dito. Minsan, patient ka. Minsan, nawawala ka sa pagiging patient, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, medyo, syempre, minsan kasi, pag may kahilingan, pagka may gusto kang bilhin, hindi naman mawawala yun sa iyo, diba? Na, natural yun, pero be responsible lang ha, sa nakikita ko dito. Kumbaga, try to make it balance lang din yung sitwasyon. Pero sa nakita ko naman, siguro ang tingin ko sa'yo, kapag mag-iipon ka tapos lalabas. Parang gano'n. Yun ang nakikita ko sa'yo. Kasi pagka biglang nagkaroon ka ng nagustuhan, pag bigla kami nagustuhan, nag-go ka agad. Tingnan natin ang iyong career or job. Career job. Kamusta this week? Career job niya. Anong ibig niyo po sabihin? This week? This week, ang mo, okay ka naman. So, nakikita ko sa'yo dito. Okay ka naman. So, baka nga iba sa inyo, komportable naman yung nakikita ko sa'yo this week, yung mo, kumbaga, accept mo yung mga magaganap o mangyari this week. Kumbaga, hindi yung sitwasyon na peace this week. Ang kalaban mo lang this week, siguro is yung puyat, no? O kaya yung hindi ka gana makakatulog. Yun lang ang magiging ang this week sa career mo. Pero kung titingnan ko siya, maganda yung career or job mo this week. Sa nakikita ko sa ito. Komportable ka naman. Ando naman din yung disiplina mo sa nakikita ko sa iyo dito. Ganyan. Kumbaga, hindi ka rin naman pala inom di ba? Nandito ka naman, yun nga lang, ang kalaban mo lang talaga is yung pag-iisip-isip, o may mga iilusyonin ka, o kaya may mga didreaming ka, o kaya puyat, lalo na pag night shift ka, diba? Kontento ka naman sa nakikita ko dito. Maaring iba sa inyo, nag-iisip kayo na gusto nyo na mas komportabling trabaho. Maaring iba sa inyo nag-iisip na gano'n. Kaya, andun yung thinking of the two path sa iba sa inyo. Tingnan natin ang advice sa'yo. Universe, anong advice mo kay Pisces? Ano po ibig niyo sabihin? Thank you. Naku po, naloko na. Okay. Ang nakikita ko sa'yo dito, alam mo, Pisces, hindi ko muna sabihin yung advice Merong mga bagay na you are feeling trapped. You're not stable sa nakikita ko sa'yo dito. Napanghihinaan ka nga ng loob, no? Kaya dito si Divine Passion, tsaka si Be Strong, si Pel, tsaka si Sekhmet. Ano ang basa dyan, no? Yun ang nakikita ko sa'yo. You're feeling trapped,
Siguro may mga sitwasyon o may mga bad decisions happen na naganap o nangyari, no? May mga maling decision making na naganap. And then also, sa nakita ko sa'yo dito is, may mga pangako na napako, no? Or ikaw ang nangako or someone sa iba sa'yo. Nagkaroon na manipulate ka ng mga bagay o sitwasyon sa buhay mo. May nakikita rin ako dito na tao na lalaki at babae. Hindi ko alam kung sino siya sa buhay mo. A mother figure, tsaka father siguro to. Or maaring iba sa inyo, kapatid nyo to. Medyo may sakit ata siya, no? Or maaring ikaw rin to, no? Kung ikaw to, kung kinakailangan magpa-check up, kailangan daw dito ng self-care o alagaan, no? Sa nakikita ko dito kasi medyo weak yung nakikita ko sa kanya dito sa mga tao na to. Sa nakikita ko dito. Tanongin mo rin yung mga nasa paligid mo para sure ka, no? May nakikita rin ako dito na tao na palagi nangangako na hindi natutupad. And then also, taong makasarili, sakim, may pagka-insecurity, baka yung kasama mo sa trabaho mo, di ba? O kaya someone in life, insecure sa'yo. O baka naman ikaw to, hindi naman siguro ikaw to. Yun na nakikita ko dito. Tsaka, when it comes to a choices, sinasabi dito, huwag kang gaano magmamadali, no? Mag-trust ka lang sa intuition mo, para hindi ka magkamali, para tama yung decision mo. Be patient to make a choices. Sa nakikita ko dito, huwag ka magpamanipulate sa ibang tao o magpamanipulate sa sitwasyon mo this time. You need to be strong lang talaga. May mga bagay kasi na kailangan mong desisyonan, may mga bagay na kailangan mong magkaroon ng mental clarity, or may mga bagay na kailangan mo ng gagawa o magdedesisyon ka na always have a clear purpose in life. Yun ang nakita ko. Kasi kung sa iba sa inyo, when it comes sa money, hindi kayo stable sa iba. Yun ang nakikita ko. Medyo danger ata yung iba sa nakikita ko dito. Sana hindi lahat, sa nakita ko dito. Sana hindi kayo. May tao ko dito na palaaway, parang there's a chaos, disloyal person, masamang tao, ganyan. Oo, masamang tao o masama siya dito. Yun ang nakikita ko. Think to the future, alagaan mo rin yung sarili mo. Arigatou naman sa God bless.